Wow, magaling kuya. Nag-aaral ka. Anong inaaral mo ngayon? Nag-aaral ako ng TOK. Magaling, nasa IB. Ikaw naman, Shorty, bakit ka umiinom tapos naglalaro? Kasi gusto ko lang. Oh, hay nako. Ay nako, bakit ka umiinom? Dahil gusto ko lang. Ayaw mo ba mag-aral? Oo, kasi... Ay, salamat sa edukasyon ko. Mahir na akong magluto sa bagong bahay ko. Maglalaro na ako ng golf. Ay, nako. Mahirap ng buhay. If only I studied, I wouldn't have to live with my kuya. So sa sitwasyon na ito, makikita mo dalawang kapatid na isang nag-aaral nung bata pa, tapos isa yung gusto lang uminom or gawin yung mga vices at hindi mag-aral at hindi pumasok sa eskwelahan. Tapos sa kasalukuyan, makikita mo yung kuya ng dalawa ay successful na, tapos may malaking bahay at nagluluto at pwedeng maglaro ng iba't ibang sports kasi dahil sa edukasyon niya at may substantial na job siya. Pero yung younger brother niya, makikita mo na nagtitira sa bahay ng kuya niya at parang sa basement niya kasi dahil hindi siya nag-aral, wala siyang parang opportunity magtrabaho kasi wala siyang alam sa bukod sa maglaro at gumawa ng mga vices. Maraming paraan ang makikita mo sa Noli Me Tangere ang kahalagan ng edukasyon sa mga tao. Mahalaga ang pag-aaral dahil ipinakita sa Noli Me Tangere ang ilang mga epekto nito sa mga Pilipino. Makikita sa Kabanata 8 na sinasabi ng matandang pari kay Ibarra na lahat ng tao ay may karapatan mag-aral. Pero ang mga taong totoong nag-aral ay ginagamit ang natutuhan sa tamang pamamaraan. So, makikita rin sa Kabanata 19 na sinasabi ni Ibarra na hindi fault ng mga tao kapag hindi sila kung wala silang oportunidad kasi lahat sila ay walang edukasyon. Sinasabi niya walang pumupunta sa eskwelahan. At sa 200 batang nakasalita, 25 lamang ang pumapasok at mag-aaral. Ito ay may dalawang reason. Isa yung wala silang proper classroom. Ang eskwelahan ay nasa silong ng kumbento, katabi ng karawahe ng kura. At dalawa, walang respeto sa mga guro. Nawawala ang respeto para sa mga guro kung lagi silang pinapagalitan ng kura. Sinasabi niya dito na ang mga pari kasi ay palaging sinasabi sa mga guro kung paano magturo at ano ang tinuturuan nila. Nakikita sa linyang itong igagalang pa ba ng mga bata ang guro kung makita ito'y nilalapastagan at hindi makapangatwiran sa kura. So, sa Kabanata 46, ipinapakita sa poon ng subungan ang delikadong himaling sa pagsusugal. Ang pagsusugal ay delikado dahil high risk, high reward. Yung mga taong nawalang edukasyon, wala rin pera. Kaya kapag nagsusugal sila, maaari silang mag-lose lahat ng pera nila. Mawala ang lahat ng pera nila. At yung pera nila na dapat para sa pagkain nila. Sa kasalukuyan, makikita rin namin na maraming taong walang edukasyon. Hindi dahil sa ayaw nilang mag-aral, kung hindi, yung walang proper na silid-aralan at materyales para mag-aral. Ang mga public school dito sa Pilipinas ay hindi maganda at kulang rin ang mga guro para
mag-aral ng mabuti ang mga tao, ang epekto nito ang malaking poverty dito sa Pilipinas, at ito ang pinakamalaking problema dito.